Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 10 po ng umaga. Pagsapit po naman ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido. Siyempre po, gaya ng dati, ang ating pong pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre, alam nyo na kung ano yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? At tayo po ay merong, merong mga landline dito po sa ating impilan. May text line po tayo na maaaring tawagan para po sa inyong mga reaksyon. Samantala, tayo po ay sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng TV Plus at digital boxes. Samantala, nasusundan din po ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan po ng live streaming sa Facebook. At sa gawing kanan po, sa mga nais magbigay na reaksyon, meron tayong chatroom, i-type lamang ang inyong mga reaksyon, natin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Sasamahan po tayo sa technical side ng ating technical director, si Bryle. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Sinibak na po mga kaibigan si Vice President Leni Robredo bilang co-chair ng ICAD at Drug SAR. No, mga kaibigan, di naman ho nakapagtataka na yan. Kasi nga po, from the very start, parang yun ang talagang pupuntahan po niyan. Ano ho? At alam naman ninyo, mabigat ang mga pangyayari dito po sa puro kahihiyan. Itong ASEAN. SEA Games pala, SEA Games. Southeast Asian Games. Na pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano. Antakin nyo, kumakain ng kikiam. Nagrereklamo yung mga atleta. Kabi-kabila ang reklamo. Sana kung isang beses lang. Hindi po, lahat halos ng participants. Hindi mga Pilipino ito sanay na tayo sa reklamo ng mga atletang Pilipino na hindi naman nila pinapansin. Ano po? Pero ito, yung mga foreign countries ito . At bawat pala bansa na yan, meron silang mga dayuhang coach. Halimbawa, yung Thailand, di ba? Iba ang coach nila Hapon, mga ganon . Pare-pareho silang nakaranas ng dispalinghadong preparation nito pong SEA Games. Kasi inuna puro kaldero, yan. Sana diyan kayo nagluto para hindi kikiam ang pinakakain ninyo sa mga atleta. Ano po? Si Alan Kikiam Cayetano. Caldero.
Ang dami hong reklamo dyan. Isa-isa nating itatampok yan mamaya-maya. Ano po? Mantala, itong kay Vice President Leni Robredo, inaasahan namang dyan ang punta niyan. Ano? Kuwan eh. Hindi na kailangan gumawa ng issue. Yun lamang mga ano sa kanya yung mga pambabastos. Mga kaibigan. Kuwan ho bumakfire sa mga mambabastos kaya sabi ko nung nakaraang broadcast natin, akala ba ninyo ayaw ni Vice President Leni Robredo yung mga ginagawa ninyong pambabastos? Gusto niya yan Bakit? O kaya siguro tinanggal, napakinggan dito, naku, naloko na. Lumakas At saka hindi siya nakakahiya dito sa pangyayaring yan na siya tinanggal. It's the other way around, sabi nga sa English. Kasi yung mga paliwanag, mga basis, alam namang hindi yun lang talagang basis Wala yun Ano sinasabing basis daw? Pagkakatanggal kay Vice President Leni Robredo bilang co-chair ng ICAD. Incompetence daw. Saan naging incompetent? Wala nga kayong binibigay na niya na trabaho niya di ba? Ano yung gagawin? Dapat daw, sabi naman nila, basahin niya dapat yung EO. Ano nga? Hindi naman lahat nakalagay doon. Pansinin niyo pagkakatalaga pa lang sa kanya, di ba si Aaron Aquino mukhang naalibadbaran Ewan ko kung ano tinatago nila, di ba? Kuwan daw, puro paninira daw si Robredo. Saan nanira? Ala naman Kayo naman Hindi na ubra ngayon yan. Sabi ko sa inyo, kukupas din yan Kukupas din kayo. At eto ngayon ang mga masama niya. Yung timing daw, mukhang gusto pang gamitin si Robredo para ipantabon. Parang kumot, Para ika nga malihis yung pong mga katarantaduhang nangyari dito po sa SEA Games. Hindi pa nagsisimula, palpak na. Kesyo. Binabaliktad pa, parang gusto pang may kasalanan pa yung publiko Bakit? Sino ba kumita dyan? Yung publiko ba? Bakit? Sino ba ang in charge ng preparation? Yung publiko ba? Bawal na ba mag-opinion? Pero si Vice President Leni Robredo, meron hong mga isisiwalat daw. Ano kaya yan? Ano kaya ang mga isisiwalat ni Vice President Robredo? Katakot. Alam Peter Cayetano, ang galing mo magtalumpati yung kampanya sa eleksyon Pinapalakpakan ka pa ng mga uto-uto, di ba? Yung mga yung mga pabigla-bigla kung humanga. Nagsalita lang anti-corruption kunyari.
Ayun, nakita na ninyo. Kaya yan yung sinasabi natin nung minsan na hindi tayo basta-basta dapat ibubuhos ang buong tiwala kung may nakita tayong magandang ginawa sa kahit sinong politiko. Sapagkat tayo po ay nasa panahon na ng mga puro pagalingan lang sa panloloko. Dapat nadala na tayo dyan, yung kay Peter Cayetano na yan. 11 billion. Nasaan? Puro kahihiyan ho eh. Imbes na karangalan, kahihiyan. Manyosa ha. Buti pa rin sa umping, may manyosa. Masarap yung gaw-gaw dun eh. Tsaka yung chami. Doon ako kumakain eh. Ayan po yan ang mga abangan natin ngayon, yung mga sasabihin po ni Vice President Leni Robredo na kanyang mga natuklasan. Ano po? Sinasabi naman ng palasyo, di ba nung una sabi, baka magbigay daw si Leni Robredo ng mga impormasyon doon sa mga dayuhan na kanyang nakausap, katulad ng US Embassy, mga DEA, yung FBI, at saka United Nations. Ano po? Baka nagkakamali kayo ng sa pantaha. Hindi kaya baliktad? Hindi kaya sila nag-provide ng information? Kasi wala namang information silang binigay, di ba? Hindi kaya it's the other way around, sabi nga. Congratulations kay BP Robredo. Nadali mo sila. Batang-bata. Kasi ang daming patay gutom maging presidente. Yan. Sino gumawa ngayon kay Leni Robredo para maging ika nga po maaring mapagkatiwalaan pagdating ng 2020? Sino gumawa nun? Siya ba? Nananahimik yung tao eh. Puro kayo banat eh. Bakit? Sino mga nagpapakawala ng banat? Yung mga nag-aakala na sila ang susunod na presidente. Sino yon? Si Alan Peter Cayetano. Naku, mag-iingat ka, President Duterte. Kung sa bagay, wala na yun eh. Dito lang sa ASEA, wasak na yan. Natanggalan na ng maskara eh. Mga kaibigan. Kasi yun ang nila, yung threat na baka maging presidente si Leni Robredo. Paliliwanag ko sa inyo kung bakit yung mga presidentiable, especially yung mga nakahana yung sa rule of succession. Yung rule of succession, alam na ba ninyo yun? Huwag kayong magtatanong kay Soriano kasi mali mga paliwanag no. Si Raulo nun eh. Pagka daw wala yung Vice President, House Speaker daw, sabi ni Soriano, ang papalit na presidente. Pag wala na yung presidente, tapos Vice President, hindi raw, wala na rin, House Speaker daw susunod. O Chief Justice of the Supreme Court pala. Ayun. Kasi naman, itong si Alan Peter Cayetano, House Speaker ka, paano ka napunta dyan? Paano ka napunta sa Southeast Asian Games? Aber? Ba't ka nandyan?
Ba't pinangahasan mo yan? Hindi mo naman trabaho yan. Ang trabaho ninyo'y gumawa ng batas, nandiyan ka. Anong gagawin mong batas diyan? Batas na illegalize ang corruption. Bagay, legalize na yan. Ang kailangan mo lang, mambola. Di ho ba, mga kaibigan? Para ka makasandok doon sa ipinagawa ni Cayetanong di mo maintindihan kung yun ay kaldero o batya, banyera o kaldero. Ha? Dapat ngayon yun, doon sa tuktok nung na yun, nung napakataas na monumentong yun, na foundation ng kaldero niya, ilagay mo yung ulo ni Cayetano ron. Pagawa ka ng rebulto, ulo. Nando sa gitna nung kaldero sa ibabaw. Lagyan mo ng titulo, Pambansang Kahihiyan at Kurakot. Yan. Di ba maganda ho? Manyosa ka ng manyosa. Ito palang mga manyosang ito, may kaso. May mga kaso ito, mga kaibigan, inireklamo sa panggagancho. Hindi kaya yung aseya ng ipantutubos doon sa mga nagancho nito. Tapos sasabihin nyo, sorry. Anong sorry? Tapos nagpapagawa ka pa ng mga damit. Doon sa, sa couturier na bakla. Modista yun, di naman sastre yun. Sip mo si Alan Peter Cayetano, nagpapagawa ng barong sa modista. Pisgok, ha? Ugok. Pisgok, ugok. Pisgok, ugok. Yan. Bakalain ninyo yung mga atleta natutulog sa carpet, sa sahig. Sa baldosa natulog. Ano gusto ninyo? Matuwa kami. Umpisa pa lang yan, bago pa mangyari yan, hindi naman ninyo ginawa yan. Hindi ninyo inatupag yan. Sino mga kamote na pagkukuha ninyo dyan? Pondo Pondo ang inatupag. So ngayon, ayan po, ha? Pati yan, ihahanap nila ng sisisihin. Gusto pang ibintang doon sa mga tao na nagsasalita dahil sa kahihiyang inaabot ngayon. Pahos-hos pa kayo. Wala naman pala. Kalain mo, yung isang team, yung Thailand, naka-check-in dito sa hotel sa Malate. Pagkatapos, saan pa magte-training? Sa Pasig ba? Ang layo traffic. Pati yung traffic nagulat yung mga tao rito Ang traffic kanya. Ilang oras ang inuubos namin, di na kami nakapag-ensayo. At ang Thailand, mga kaibigan, yung kanilang Prime Minister, matapos makarating sa kanyang kaalaman na ginutom sila rito, yung mga atleta, abay nagpadala ng pera para sila na ang gumastos sa sarili nilang pagkain. At pati yung training nila dito sa Makati. Nakahanap sila na hindi naman
hindi nga supisyente dun sa training nila, pero wala na silang ibang choice para paghandaan itong nalalapit na paligsahang ito, mga kaibigan. Ilang araw na lamang po, hindi ho ba? O, sino pinahiya ni Alang Peter Cayetano? Di yung presidente at saka ang sambayan ng Pilipino. Depensa pa si Juan si Panelo Kahit anong depensa nyo, wala na yan. Sabog na yan sa buong mundo. Di ba kayo nahihiya? Yung preparation ng Japan, ang tagal para sa Olympic Mas malaki yun, pero doon walang nakaw. Sasabihin ko sa inyo. Kasi po, mga kaibigan, ang Hapon, iba mag-host yan ng international event. Ako'y nakadalo sa APEC sa Osaka. Nung bagong tayo yung nila, yung airport do sa Osaka na nasa gitna ng dagat. Yung Kansai Airport. Nung bagong gawa yung, kasi yung luma, may luma naglagay sila ng bago. Malayo yun sa lungsod. Nasa gitna ng dagat yung yung airport. Pero napakaganda ng ng reception. Walang gulo, wala. Kukwento ko sa inyo, malaking pagkakaiba. Ito ano pa ba? Kailangan pa ba nating ikwento itong mga dinanas ng mga atleta rito? Mapadayuhan at mapapilipino. Sabi ko nga sa inyo may mga atleta tayo na nabalitaan ko para makakain lamang, kinakailangan nilang dumiskarte. Yung iba dumidiskarte sa Harrison Plaza, nagbabantay ng parking. Nakikibantay, hindi naman sila yung mga itinilagang maningil ng parking doon. Dumidiskarte. Bakit? Para may maalmusal. Tapos papagawa kayo ng kalderos, 55 million. Saan ka nakakita ng taong may sensibilidad? Wala walang sensibilidad Pag wala kang sensibilidad, wala kang sense of priority. Bueno, mga kaibigan, umpisa pa lang nagdatingan dito yung mga delegasyon ng nalalahok dyan sa SEAG na yan, mga kaibigan. Ang unang dumating dito, nanggaling po yung mga football team ng Timor-Leste. Alam niyo yung Timor-Leste? Ano yan? Yung humiwalay sa yan di ba? Sa Indonesia. Salita dyan, medyo Kastila sa Myanmar, at saka Cambodia dumating. Ang katwiran dito ng gobyerno nitong organizing committee, kinakatwiran nila kesyo hindi raw nila alam na yung araw na yun ang dating. Sabado yun mga kaibigan kasi yung iba ron, ang tagal naghintay sa airport, ilang oras, mga kaibigan, silang inabot. Sa madalit sabi, yung Timor-Leste, naging Timor-Leche. Na leche, mga kaibigan nagreklamo sila dahil sa inconveniences na kanilang nasagupa sa airport at sa hotel arrangement nila. Sino ba yung in Thailand din yata ang pinadala ng pera ng gobyerno nila para dun sa pagkain. Kasi yun daw pagkain, paulit-ulit na. Mga kaibigan, wala pang sustansya. Itlog, kung ano-ano.
itlog, ano ba yun, yung kikiam, yan, mga kaibigan. Yan ang pinakakain sa kanila. Mga player yan eh. Ha? Lalabas pa rin, sabutahe kayo eh. Sinasabutahe ninyo yung mga atleta eh. Ha? Mga kaibigan. Ngayon, alam naman ninyo, yung mga Thai, may sarili silang klase ng pagkain eh. Mga kaibigan, di ba mga hotel dito eh, pinagmamalaki pa nila yung may mga, yung mga buffet nila, di ba? Mayroong mga iba-iba international foods, di ba? Ba't dyan di kayo nakagawa nun? Di ba? Kaya ang ginawa nung Prime Minister ng Thailand, pagkatapos na makarating sa kanyang kaalaman yung kanilang kalagayan, nagpadala ng pera. Hindi ba kayo nahihiya? Ang laking kahihiyan yan. Sipin ninyo. Bilyon-bilyon yung pinag-uusapang pondong nawaldas dyan sa seyag na yan, hindi pa rin yung may paliwanag eh. Isa yun isa pa lang yan. Yung mga nagre-reklamo na yan, na-standby sa airport. Kasi hindi raw nila alam na darating. Hindi raw. Kalukuhan yan. Sabi ko nga sa inyo, kung nakadalo na ng international event, yung Asia Pacific Economic Conference sa Tokyo, marami akong nadaluhan eh. ASEAN, sa Thailand, may iba pa, sa New York, United Nations, walang ganyan, mga kaibigan. Huwag na natin isama yung New York kasi Amerika yun eh. Dito na lang sa Asia. Alam mo ninyo, pinakamagandang reception, wala nang tatalo yung Japan. Ang mga sasakyan, naka-standby yan 24 hours. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kung kailan darating, tsaka lang pala susunduin. Hindi. Dapat naka-standby na ron yung mga sasakyan nila para maghatid sundo lahat ng delegasyon na darating. Kayo ang hindi preparado. Ano katunayan? Nakuna na ng litrato yung Rizal Memorial, mga kaibigan. Alam ba ninyo yung paggaganapan para sa media briefing? Yung media ano tawag mo ron? Basta yung kung saan ang pwesto ng mga nasa media para sa mga press conference. Yung working area, dapat ang tawag doon. Ngayon, nakuha ng litrato. Napanood naman ninyo sa television yun eh. Mga kaibigan eh. Abay, puro hollow blocks pa eh. Walang palitada, walang bintana eh. Pagkatapos may mga upuan na monoblocks. Mga kaibigan, mga plastic na upuan ang nandun. Isipin mo, masisinghot mo pa yung mga alikabok doon galing doon sa ginagawa pa lang pala nila yun. Sa Sabado na ito. Samantalang yung Japan, 90% ng tapos, 8 buwan pa yata yung kanila. Yung gaganaping Olympics sa Japan. 8 buwan pa nalalabi. 90% ng tapos ito. Almost done eh, yung kanila eh. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng pati transportation eh, nilagyan nila ng transportation para lamang exclusively magamit dun sa mga dadalo dyan sa sinasabing na yan, event na yan ng Olympics. Dito wala eh. Tapos sino sisisihin ninyo? Yung publiko na katulad, yung publikong Pilipino na nahihiya dyan sa ginawa ninyo. Mantakin mo? Pagkain, pag-usapan natin ng pagkain. Sabi ko nga sa inyo, walang tatalo doon sa APEC na ginawa sa Japan. Napakalaki nung
press area na binigay doon para sa mga nasa media. May working area doon. Kasi noon, meron ng mga computer eh. Anong taon yun? 95 yata yun. Kung di ako nagkakamali. 1995. Mga kaibigan. Meron na sila mga computer doon at meron din mga booth, kanya-kanyang booth eh. Sobra-sobra yun. Naka-allocate para sa mga bawat participating countries. Ang laki, mga kaibigan. Pagkatapos, yung press area na yun, na punong-puno, libo yun eh. Mga kaibigan, ang dami. Yung mga nasa media, mula sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Nandoon lahat, mga kaibigan. Walang magrereklamo, walang upuan, wala. Lahat yun. Sobra-sobra, pati yung booth na ginawa, mga kaibigan. At alam ba ninyo, doon, breakfast, lunch, hanggang dinner, provided yun, mga kaibigan. Pupunta kayo sa kuha nila, yung designated area, pag oras na ng almusal, gagawin mo nga lang, gigising ka eh. Nasa hotel ka, gigising ka. Pagkagising mo, pumunta ka na doon sa area kung saan naka-standby yung mga bus. Papunta doon sa sa pagdarausan ng APEC. Punta ka doon. Naka-standby ang bus. Alam mo ba yung tinanghali ka, nang gising, wala kang kasama, mag-isa ka lang. Pumunta ka roon sa tapat ng istasyon ng tren sa Osaka eh. Alam ba ninyo yung bus? Aalis yun. Pag sumakay ka, aalis na yun. Ihahatid ka niya, ikaw lang ang pasahero. Kaya wag niyong idadahilan yung mga atletang na standby sa airport at wag niyong idadahilan na hindi sila nag-inform. Dapat yan, may itinerary na kayo. Kahit ba hindi eksakto yung date ng dating nila, dapat at least naka-block na yung mga petsa. Panahon ng datingan na nila. Di sana hindi na sila nagpunta ng maaga rito. Kasi wala naman silang gagawin pala. Ni makapag-training, hindi. Yung iba raw sa karsada yung tawag mo ron, nag-warm up, nag-kwan. Wala walang venue eh. Ayaw silang papasukin. Mga kaibigan, anong klaseng kalechihan yan? Di ba? Sino sisisihin ninyo? Lagi kayo naghahanap ng sisisihin eh. Yan ang hirap eh. Walang responsable. Sino ba kumita dyan? Ang sinisisi nyo yung hindi kumita? Nanonood lang? Mga kaibigan? Sabi ko nga sa inyo, sa APEC, kaya anong oras ka dumating? Katulad ko, meron akong laging kasama noon pag umaalis kami. Pag magko-cover kami ng mga international event, lagi akong may kasama na isang veteran media man. Kasi para makatipid kami sa kwarto, kami nagbabayad eh. Hindi naman kami libre. Mga kaibigan, para makatipid kami, nagsasama kami sa isang kwarto. At hindi lang yun. Humihiwalay kami ng flight namin, hindi kami sumasama doon sa aeroplano na sasakyan ng presidente at saka ng mga kasama sa delegasyon. Although ang pangalan namin nandoon. Pwede kang magsarili ng biyahe mo. Gagawa ka ng itinerary mo na tutugma doon sa itinerary. Bakit hindi kami sumasama doon? Kasi kapag sumakay ka sa aeroplano ng noon, ewan ko ngayon, ng presidente, siguro mga 3-4 na oras, nasa loob ka na ng aeroplano, isipin mo yun. Bago sumakay ang presidente, kailangan nakaayos na kayo ron. Ba't ako
aksayahin ko yung panahon ko ron. Hindi ba? Kaya kami, humihiwalay ng flight. Dalawa kami lagi, magkasama. Oh. Pero yung ticket namin, kapareho ng itinerary. Kaya lang, magkaibang araw. Oh. Pero pagdating mo sa pupuntahan mo, mga kaibigan, kung may arrangement yan, abay, nando na yung susundo sa inyo. Di ba? Karaniwan yan, pagka dumayo ka dun sa bansa na pupuntahan mo, naka-arrange yan dun sa embassy ng iyong bansa eh. Di ba? Sila ang in charge na kuwan. Dito hindi, sinalo nila ito eh. Para ma-justify yung gagamitin pondo eh. O, pagkatapos, hindi naman pala ninyo kayang i-provide. Hindi ba? O, tulad niya, no? Pagpunta mo ron sa Osaka, no? Magko-cover ka ron sa pagdarausan ng event. Pag galing mo ng hotel, maglakad ka ng konti. Meron namang direksyon kung saan ka pupunta. Oh. Pagdating mo ron, yung boss, ihatid ka. Ngayon, nandun ka sa venue. Mag-almusal ka na ron. Kung aabutan mo yung oras ng almusal, hindi ka maubusan ng pagkain. Ang dami ng pagkain, mga kaibigan. Pagkatapos, habang kayo'y nandoon sa working area ng media, napapaligiran kayo ng snacks. Wala kang aalalahanin. Nakita ko nga yung mga iba, na kakayaman sabihin, mataga Malacanang. Pinag-uuwi yung mga sa sobrang dami. Pwede naman eh. Hindi ka naman sisitayin. Tsaka talagang nilagay yun doon, para sa inyo. Kaya wala naman masama na iuwi mo yun. Kaya lang medyo nakakahiya rin kasi mga kaibigan dapat doon mo na lang kainin. Pero ang dami, tinapay na masasarap. Mga noodles, ay naku, sus Mariosep. Soft drinks, lahat ng klase, pati mga kape, hindi mauubos. Hindi nyo kaya. Siguro yun ay sponsored siguro yun ng mga kumpanya sa Japan. Dito may nag-sponsor Nag-sponsor nga, papakain pala, kikiam. Pagkatapos, hindi rin maganda ang reception sa hotel. Mga kaibigan, pinatulog yung mga dahil sa hindi raw naka-schedule, ang dinadahilan ang check-out time dan is 12. Di sana malayo pa, binlock nyo na. Mag-i-sponsor kayo, tapos ang sponsorship nyo ano yan, motel? Papipilahin mo yung mga customer. Hindi ba? Katarantaduang malaki. Mga kaibigan Masabi lang na nag-sponsor Yung Sheraton Hotel ni Century Park, pala ngayon yun. Yung kay Luciutan. Dyan Sipin ninyo ilang oras na kay-standby yung mga tao sa lobby. Di siyempre, ang dami nila ron dahil meron pa mga ibang mga sumusunod na dumarating. Kalahin ninyo, dahil wala pang mga bakanting kwarto, inilagay sila sa isang holding area. Kaya doon nakatulog. Nagsiali sa bansa nila yan, siyempre, mahaba rin ang preparasyon yan. Huwag mo sabihin yung Hong Kong, 1 oras at kalahati lang, pupunta kang Hong Kong. Pero gigising ka na maaga. Kasi kailangan 2 hours before makarating ka sa airport. Pagkatapos mo, naka-standby ka pa rin sa airport. Mahabang preparasyon yan. Mga kaibigan, kaya pagod na pagod yung mga tao. Pagkatapos sasabihin nila, ang check-out, wala kaming pakialam dyan, nag-sponsor kayo Bakit hindi ninyo ahead of time ay binlock ninyo yung mga reservation? Hindi ba? Kung talagang mag-i-sponsor kayo, hindi sponsorship yan. Biniyaran ba kayo nitong pisgok na to, ugok, mga kaibigan? Nagbayad ba yan o hindi nagbayad?
mga kaibigan. Pagkatapos yun namang yung pagdating sa pagkain, ayun nga, yun ang pinakamalaking kahihiyan. Sipin mo, alam ng Prime Minister na nagpadala ng pera. Naawa dun sa kanilang Meron pa yung Cambodia. Ewan ko kung ano naman yung nirereklamo nun. Ito yung kumalat sa social media, yun grupo ng Cambodian athletes na natutulog sa sahig. Habang yung grupo ng Timor-Leste nag-intay ng kung ilang oras, mahabang oras, sa pagdating nung susundo sa kanila, na sasakyan nila papunta sa hotel. Alam niyo kung saan dinala? Sa ibang hotel. Isipin ninyo, nadala sa ibang hotel. Mali pala. Di inabot ng siyam-siyam. Nag-complain din sila dahil sa mga kalituhan sa airport. At sila ay napilitan na baguhin yung kanilang schedule sa practice nila. Dahil yung training venue kung saan sila magpa-practice, napakalayo mula doon sa hotel nila. Nga yung sinasabi natin iba-iba kasi ang venue kung saan pinaglalagay. Meron sa Laguna, meron sa Subic, meron sa Pampanga. Mga kaibigan, di ba ho? Ay naku, sus Mariosep. Yung pala hindi organisado. Maging yung pina-renovate na mga lugar dito sa Rizal Memorial hindi pa hindi pa tapos Isipin mo, nandito na yung mga delegasyon. Siyempre, bago sila sumalang, bago mag-umpisa itong November 30 ang umpisa nito bago sila sumalang diyan, kailangan nakaprepara rin sila, nakakondisyon itong mga athletes na ito. Mga kaibigan, pero ano nangyari? Ayan po, lintik na puro kahihiyan. Tapos magagalit pa kayo, napo na yung kaldero. Anong simbolo ng ano raw yun? Tribute. Parangal, di ba? Tribute. Para dun sa mga atleta natin. Yung atleta nga natin, di ba? Ano reklamo niyan? Hindi kumakain, hindi nag-aalmusal Mga kaibigan Yung pala, iniaasa rin nitong mga taga-Philippine Sports Commission dito sa mga atleta na silang sarili nila maghahanap ng kanilang mga sponsor natutulong sa kanila para sa kanilang pangangailangan habang nagte-training, nagsasanay, mga kaibigan. Ito naman, itong Thailand Football Association, ang reklamo nila, mga kaibigan, yun nga yung limitado yung rasyon ng pagkain. Nakita na ninyo? Yung sa Osaka, kinukwento ko sa inyo, unlimited yun. Mga kaibigan, minsan tapos na yung oras, ang dami pang pagkain, pwede ka pang kumain. Ang ganda ng ang linis ng lugar. Mga kaibigan, ng kainan, nandun na lahat sa venue Ito, akalain mo, pinag-iwahiwalay mo. Tapos mali-mali pa. Tsak na pinagkakitaan yan. Yung sino mga inarkila, di ba nung nakaraang ASEAN dito nabisto rin ng COA yung katarantaduhan sa transportation, mga kaibigan. Hinati-hati kung sino-sino yung ang ginawa, hinati-hati para hindi sila makover ng audit, mga kaibigan. Isa lang ang kumpanya pero pinagbiyak-biyak na ganun. Para hindi sila wala silang liability, wala silang
accountability. Wala silang pananagutan, di ba? Kahit na sinalamaan kanila yung kontrata sa pag-arkila ng mga sasakyan. Ito nirereklamo eh. Mga kaibigan eh. Wala yung mga sasakyan eh. Oh. Tsak na may kumita rin dyan. Kaya sa laula yan eh. Lahat ng ika nga, tabas na pwedeng tabasin dyan sa pondong para pagkakitaan nila. Ginawa riyan eh. Alam niyo ako, nag-organize din ako ng event nung araw. Pero malilit lang na event. Hindi katulad nitong malalaki. Pero ano yan eh, kahit papano meron tayong knowledge sa sa pag-organize ng mga okasyon, mga kaibigan. Alam niyo, nasa sa isip ng ako yung matinong organizer, ang iniisip mo lagi, yung walang masasabi sa'yo ang lahat ng mga inimbita mo sa okasyon. Yun ang iniisip ko eh. Yung pera, secondary lang yun eh. Yung kikitain mo. Ang importante kasi, yung kahihiyan mo. Mas importante sa pera yun eh. Kredibilidad ang nakataya eh. Mga kaibigan eh. Paano ngayon? Wala na kayong kredibilidad. Sinira ninyo kredibilidad ng mga Pilipino. Huwag niyo sabihin, kahihiyan ninyo, kahihiyan namin. Yun na nga ang problema eh. Pagdating sa kahihiyan, kasali kami. Pagdating sa kikita, kayo lang yun eh. Anong klase yan, mga kaibigan? Tapos ang isisiisin nyo ngayon, dito sa mga nahihiyang tao na hindi mapigilang makapagsalita dahil sa sobrang kahihiyan. Hindi kayo marunong. Hindi kayo pwedeng pagkatiwalaan. Wala kayong credibility na. Sinira ninyo ang credibility ng mga Pilipino pagdating sa organization. Apektado na yan, mga kaibigan. Sana kung isang bansa lang, hindi eh. Halos lahat eh. Mga kaibigan, ang participant eh. Walang hindi nagreklamo eh. Ngayon, para hindi magreklamo yung mga Pilipino, inuto ni Cayetano, nagpunta ron. Hindi ko alam kung inabutan. Mga kaibigan, huwag na kayo maingay. Baka sumali pa kayo sa ingay na. Hindi importante yan eh. Ang importante rito, yung mga bisita mo. Tapos sasabihin ni Panelo, wala naman yan eh. Wala raw yan, mga kaibigan. Ang importante raw, wala namang hindi naman nanganib daw ang buhay. Ano? Sabi nga nung isa para mapadali sana sila, anong delegasyon yun? Thailand din yata yun. Mapadali ang kanilang biyahe, magmula sa hotel, hanggang doon sa lugar na mag-iinsayo sila. Mga kaibigan, inaantay nila yung escort nilang pulis. Di ba? Karaniwan niya, ini-escort sila, mga motorcycle, tsaka mobile. Wala eh, walang dumating eh. Mga kaibigan. Kaya ang ginawa nung kupunan ng Thailand, umupa sila ng sarili nilang venue. Ayaw din silang papasukin dun sa Rizal Memorial. Sa Pasig. Malayo. Hindi sila makakapunta. Meron namang isa, hindi ko alam kung sila rin yun, magpapalit sila ng damit, hindi sila pinapasok doon sa pagdarausan lugar ng kanilang practice. Pwede lang sila mag-practice, hindi sila pwede magpalit ng damit. Isipin yung katarantaduhan nyo, saan nagpalit ng damit? Doon sa bus. Sa loob ng bus. Hindi pa ba natatawag na kahihiyan yan? Tapos sasabihin ni Panelo, wala raw yan. Mga kaibigan. Asa na mga sensibilidad nitong mga taong ito? Wala nang pakiramdam ito Kung ganun ang katwiran nila, mga kaibigan, isipin ninyo ano raw yan, buti raw walang napahamak dyan. Doon kayo mag-ingat. Di ba sinasabi nga nung nagpunta si Presidente Duterte sa Japan,
para dun sa koronasyon nung emperor, mga kaibigan. Oh. Di ba, pinagayabang ni Cayetano? Kasi hindi napasama si Presidente Duterte doon sa mga, sa hanay ng mga leaders. Doon siya nalagay sa mga ambasador. Kasi hindi naman siya expected na darating doon. Ano sabi ni Cayetano? Ano nga eh. Malaki respeto eh. Kasi yung sasakyan niya bulletproof eh. Nakita na ninyo? Walang kinalaman yung bulletproof sa respeto. Tandaan ninyo. Kay Juan Panelo, may kinalaman yun sa panganib. Ayaw nila ng embarrassment. Dito wala eh. Katakot-takot na embarrassment ang nangyari. Mga kaibigan eh. Ayaw ng Hapon o maging ng sino man bansa na mapapahiya sila. Dito, mga kaibigan, akala mo kung sino. Nagsalita pa sa Senado, di ba? Nung magpatawag ng hearing ang Senado, this is not just a symbol. The symbol. Yan. The symbol of corruption. Alain ninyo, bawat pagkain, bawat pagkain, pareho menu, pare-pareho. Kakain ka siguro sa umaga, kain ka sa tanghali, kain ka sa gabi. Yun at yun din. Anong klase yan? Pati tubig, hindi lang yung pagkain na tubig, yung drinking, yung bottled water, mga kaibigan. Bawat isa, dalawang bote lang ng tubig. Atleta yan eh. Di kailangan niya maraming tubig. Di ba? At saka, nasan yung mga sponsor nito? Wala ba nag-sponsor? Tubig, mura lang yan eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba? Lalo na kung pa-sponsoran mo pa yan. Di ba si Lucio Tax merong racket na tubig yan, di ba? Mga kaibigan. Kaya yung Prime Minister ng Thailand, mga kaibigan, sila na nag-provide para sa pagkain nila, Thai food menu para sa mga athletes. Alam niyo kasi ang Thailand, iba pagkain niya, may lagi silang merong mga gulay eh. Mga kaibigan eh. Tsaka iba ang panlasa nila eh. Bihira sa kanila yung mga baboy-baboy, mga ganun-ganun. Bihira yun eh. Kadalasang kinakain niya, akala mo mga damo eh. Pag tinikman mo, masarap naman. Maasim na matamis. Yun ang kanilang kwan eh. May sarili silang pagkain eh. Dapat pinagandaan yun, di ba? Kasi nga, bara-bara eh, iba-iba. Kaya yung kinukwento ko sa inyo, dapat ang event kinumpay na lang sa isang lugar. Bakit kasi kinakailangang magkahiwa-hiwalayan, malalayo ang pupuntahan? Di ba nasa Clark yung tinayo nilang kwan? Yung overprice, mga kaibigan na kung ano-anong ginawa nila, pati yung kaldero nila. Sabi ko dito pati yung inuming tubig, na nakalagay sa kwarto nila, yung provided para sa mga athletes, dalawa lang. Hati pa yung management ng hotel, at saka yung organizer. Ibig sabihin, tigi isang bote. Isa sa organizer, isa sa hotel management, mga kaibigan. Anong klaseng sponsorship yan? Tubig na lang Nakupitan pa Halatang halata mga kaibigan, nagkabulsahan dito Ito naman, meron pang isang reklamo. Yung skateboard. Kasali na pala ngayon yan sa competition. Pero merong nagrereklamo na
skateboarder dahil naman sa pagkakatanggal sa kanya nitong mga organizer ng SEA Games. Mga kaibigan, katarantaduhan din po yan. Tinanggal sila sa roster. Sabi nga as of today, I want everyone in the skateboarding community in the Philippines to know that I have been removed. Ayan, sabi nitong isang athlete, from the list of skateboarders who will compete for SEA Games. Despite being the champion, sa kabila na siya yung champion, in the regionals and overall champion for the nationals. Sipin ninyo, national champion ito. Yan ang sabi ni Arian May Trinidad. Ito'y skateboarder po ito. Reklamo niya. Ang gusto raw kasi, gumawa siya ng public apology dahil sa pagkakabulgar niya ng katotohanan laban dito sa mga may kinalaman sa sports, mga kaibigan, na kanyang ibinulgar sa kanyang social media account. Ang sabi niya, so when I declined, nung siya tumanggi na gawin yun, na mag-apologize siya, they removed me from the list. Tinanggal siya sa listahan without informing me and without any official or formal letter. Yan ang sabi. Yun pala, mga kaibigan, talagang meron na silang mga dyan, pinipili, pansarili nila. Bakit pa kayo nagpapakompetisyon para sa regional tsaka national? Pala, hindi nila gustong masunod kung sino talaga yung mananalo. Ang gusto pala nila, yung magiging sunod-sunuran sa kanila. Siyempre, pagka ganong nagre-reklamo, ayaw nila yun. Gagawang ka ng paraan para perwisyuhin ka, para hindi ka makalahok dyan. Yun ang ginawa rito. Mga kaibigan. Ngayon, eto naman, yung ibang reklamo pa. We have to wait maybe like 8-9 hours to get our hotel. Yan ang sabi ni Felix Dalmas ng Cambodia. Noong linggo ito kahapon. At naghintay din sila ng kung ilang oras para sa shuttle bus service. Yan. Yun namang East Timor, Cambodia yung sinasabi natin, di ba? East Timor, nadala naman sa ibang hotel. Naging komplikado yung kanilang pagdating sa kanilang training schedules dahil po dyan, mga kaibigan. So madalit sabi, napinsala yung kanilang itinerary. Siyempre, nakaplansya ka, di ba? Naka-schedule yan. Naka-organize kayo. Sinira nitong ating mga organizing committee ng SEA Games, nitong si Alan Peter Cayetano. Sabi pa nga dito ng East Timor, all nations deserve respect. And what happened yesterday was not so beautiful. Isipin mo yan, mga kaibigan. Parang nga namang hindi nyo nilirespeto yung mga tao. Yan ang lumalabas niyan. Akala tuloy, bastos tayo mga Pilipino. Mga kaibigan. Kahit nga may issue, gusto natin maging kuwan sila dito. Ma-enjoy nila yung kanilang pagpunta rito. Kasi yung corruption, issue natin yun. Hindi naman sila kasali ron. Kaya lang, apektado. Naapektuhan sila. Diyan pa lang makikita ninyo, masyadong ang nangyaring irregularity dito sa paghawak ng pondo. Sinisisi naman itong isang
congressman, yun daw Senado may kasalanan. Sapagkat nade-delay daw yung, kung hindi raw dinelay ng Senado, yung pag-aproba sa budget. Para sa next year yung budget na yun eh. Isipin mo, kulang pa pala sa kanila yung nautang nilang 11 billion at kailangan pa nilang ika nga po eh. Hindi kami naniniwala dyan. Sobra-sobra yung pondong ginamit na yan, mga kaibigan. Ang dami yumaman dito. Ha? Mga kaibigan, kung maghahanap naman tayo ng mapapahiya dito na kahihiyan, abay, wala nang kahihiyan itong mga taong ito eh. Maasa pa ba tayo mapapahiya yan? At least man lang tayo makita nila na isang malaking kahihiyan. Yung nagsasalita tayo tungkol sa ginagawa nilang yan, makita nila na tayo mismo nahihiya sa ginawa nila, mga kaibigan, sa mga pinagagagawa nila. Tapos sasabihin nyo, walang issue dyan. Baliwala yan. Kailangan pala manganib muna buhay nitong mga ito na mga bisita natin dito para masabing merong issue. Isipin mo yan. Yun nga, yung si Coach Akira Nishino. Hapon nito eh. Siya pala ang coach ng football team ng Thailand. Akira Nishino. Sabi niya, they opted to work out in the streets near the hotel instead of spending hours traveling. Mas gusto pa raw nila na doon na lang sila sa karsada na malapit sa hotel mag-training. Mag-ensayo. Kesa bumiyay sila na malayo. Malayo nga naman eh. Mga kaibigan, masasayang yung oras eh. Ito the games, the first hosted by Philippines since 2005 are expected to draw thousands of athletes, journalists, and dignitaries over their nearly 2-week run. Wala na. Ano na lang ito? Ito naman ang palusot ng SEA Games. Organizing Committee. Mga kaibigan. We sincerely apologize to our athletes, guests, for the inconvenience caused to them by the confusion. Hindi confusion yan. Hindi kalituhan yan. Sabi ko nga sa inyo, kung lahat yan, bakit kasi hindi pinalabas ang mga ano nito eh. Lalabas yan, tapos na itong SEA Games na ito, tsaka lalabas kung paano nila winaldas yung pera dito eh. Mga kaibigan eh. Kasi unang-una, anong kinalaman ni Alan Peter Cayetano sa sports? At bakit siya pumasok dyan? Speaker of the House ka eh. Hindi naman yan ang trabaho ninyo eh. Bakit? Ngayon ito, pinagmamalaki nyo, Manyosa. Alam ba ninyo na yung Manyosa pala, mga kaibigan, katakot-takot ang kaso nito Hindi ko nga alam kung yung kalderong ginamit dyan ay yung bayad doon sa kaldero, mga kaibigan. Baka yun ang ipantutubo sa sa malaking atraso nitong si Manyosa, mga kaibigan. Meron pala itong mga nilokong tao. Itong yung Junior. Junior ba ito? Oo, Francisco Dino Manyosa Jr. Anak ito, yung pinagmamalaki ni Alan Peter Cayetano gumawa nun. Hindi naman kailangan ng national artist gumawa dyan eh.
Ito ang mga anak nitong national artist sa pangunguna nitong junior na si Dino Manyosa, dinimanda po sila, mga kaibigan, ng mga prominenteng pamilya at ng ilang government agencies. Sa di umano, panloloko sa kanila ng halagang 600 million pesos. Kaugnay po ng isang hindi natuloy na real estate project sa Alabang Hills sa Muntinlupa City. Ayon po sa dokumento, 26 na individuals ito. Ibig sabihin, 26 na tao, private companies, banks and government agency ang naniningil ng bayad at dinidemanda itong si Francisco Dino Manyosa Jr., Denise Manyosa, Angela Milagros Manyosa, Miguel Angelo Manyosa, at Maria Isabel Manyosa Tanhutko. Dahil po sa kabuuang halaga na 626.2 million sa Anahaw Park Project dyan po sa Alabang Hills Subdivision. Lintik po pag nabasa ninyo ito. Lintik pala ang dila nitong itong Manyosa na ito, mga kaibigan. Isipin ninyo makapanloko ito ng 626.2 million. Ngayon, isa ho dito sa mga nagrireklamo na nagngangalang Marisol Ramirez ang nagsampa ng criminal complaint for syndicated estafa. September 13 po, laban dito sa mga Manyosa na hindi po tumupad doon sa kasunduan pagkatapos na siya raw ay mamuhunan ng 50 million para doon sa nabanggit na proyektong yan noong May 2017. Dito sa sinasabi raw na high-end residential project. Meaning to say, itong mga anak ni Manyosa, magkakapatid, mga kaibigan na anak ni Manyosa, nasa nasa real estate business dahil arkitekto yung tatay nila Di ba? Itong si Ramirez, anak din daw ito ng prominenteng negosyante, pamilya ng mga negosyante. Nakilala raw ni Manyosa o ng pamilya ni Manyosa noong 2011 at itinuring sila na malapit na kaibigan at kasama pa sa mga biyahe raw ito bago nagsimula yung problema. Ayon sa reklamo sa Muntinlupa City Prosecutor's Office, sabi ni Ramirez, ito raw si Dino Manyosa, sinabi sa kanya na kailangan niya mag-invest ng 50 million. At pagkatapos ng 2 taon, meron siyang 2 pagpipilian para maibalik yung kanyang investment. Paano raw yun? Bilhin niya yung 2 bahay na merong 15% discount o kaya kumuha siya ng 8% interest in the sum of 58 million. Ayan.
mga kaibigan. Ayon daw dito kay Dino, sabi nitong nagrereklamo, sinabihan siya na ano raw ito? Alam niyo na, yung dila, di ba? O tatayo, ganito, ganito, single detached houses. Ang nag-design daw, mga Manyosa, Isabel, tsaka yung Angelo. Yun daw, kontrata nasa Manyosa Properties Incorporated. Na ayon kay Dino, pag-aari ng pamilya nila. Na sila na magmamanage o nagmamanage nito pong Anahaw Project, mga kaibigan. Pero, noong 2018, nabalitaan ni Ramirez na itong proyekto napakaraming problema at hindi sila hindi matutuloy doon sa sinasabing deadline. Yung mga hindi natuloy, yung mga nahirapan sa pagbabayad sa mga supplier, at ito palang kumpanya nila, merong dispute, may problema sa Alabang Hills Homeowners Group. Pero nangako raw itong Dino, Manyosa, na maaayos yung problema. Pero nitong Mayo, mga kaibigan, hindi po nakapagbigay ng accounting kung saan dinala yung pera na inimbest niya. At inamin na yung proyekto hindi mapasimulan. Siguro wala na magtiwala sa kanila. Mga kaibigan. Pati pala yung sinasabing pagtatayuan ng proyekto, ibang kumpanya naman. Pero sa kanila rin, Manyosa Farm Stay Corporation ang may-ari. Ilang araw bago na tumanggap ng liham itong si Ramirez, mula dyan kay Dino, sinasabi sa kanya na yung kanyang pinuhunan, hindi na maaaring ibalik due to an unforeseen position. Ano yun? Hindi makita na posisyon. Noong May 27, nag-alok, sa halip daw 25% nung kanyang share in another property in Laguna. Bilang kabayaran siguro. Alam niyo magkano lang ang halaga? Nasabi niya 25% nung 50 million, di magkano yun? Di 5 million, di ba? Kung 25%. Papalitan, di ba? Alam niyo kung magkano ang worth nung sinasabing property sa Laguna? 1 million. Manggagancho ito, di ba? Kaya na-insulto raw siya doon sa alok sa kanya nitong Manyosa. Nagpadala na siya ng demand letter May 29 para inulit niya yung kanyang karapatan na mabawi yung kanyang investment. Et cetera na to, mga kaibigan. Madalit sabi, ito may mga atraso pala. At itong nagre-reklamong Ramirez, ang utang ho dito pala 50 million ang nagancho rito nitong Manyosa Hindi kaya yan yung, di ba? Ang presyo nung kaldero 55 million Mga kaibigan, di ba? Hindi nagkakalayo hindi kaya para dun yun. Ito naman nung tungkol dito kay Vice President Leni Robredo, alam nyo, kung ako tatanungin ninyo, nung nakaraan nga, di ba sabi ko, alam nyo,
Hindi ho, kung ang inaakala nitong mga nambabastos kay Leni Robredo, siya'y kwan, nakukonsumi si Leni Robredo sa banat sa kanya, nagkamali sila, mga kaibigan. Sa tingin ko, gusto pa nga ni Vice President Leni Robredo, yung nangyari sa kanya. Di ba? Yung ginawang pambababoy sa kanya. Di ba? Wala naman siyang ginawang masama. Hiningi niya lang yung listahan nung high value target. Masama na ba yun? Paninira ba yun? Wala naman, puro haka-haka yung paninira. Sabi, sasampalin yung prosecutor. Ewan ko kung ano ang dahilan. Fake naman pala yung sinasabing, fake news pala yun, yung ipinost sa social media. Mga kaibigan. Tungkol dun sa prosecutor na yun, hindi naman pala nakausap ni Robredo yun. Di nakakahiya. Lahat ng mga sabihin nilang katwiran, labang kay Leni Robredo na hindi naman niya ginagawa, hindi lumusot mga kaibigan So, ang lumalabas kahit na sabihin ninyong tinanggal siya, wala naman Walang epekto yun para sa akin. Mas nakatulong yun kay Leni Robredo. Kasi ngayon, lumalabas na naapi itong si Leni Robredo, inapi lang, mga kaibigan. Ang sinasabi ng iba, totoo daw yung hinala tuloy nila na kaya inappoint si Leni Robredo para ipahiya lang. Di ba? Lahat naman yun, pag-usapan na natin nung simula pa lang Pero ang sabi nga ngayon ni Robredo, mga kaibigan, sa mga susunod na araw, meron akong mga sasabihin kung ano ang aking mga natuklasan dyan sa ICAD sa loob lamang ng ilang araw. Kaya sabi niya, ano bang kinatatakutan ninyo? Ano ba ang kinatatakutan yung malaman ko? Doon sa hinihingi niyang listahan ng high value target. Tapos sasabihin ni itong mga ito, may napatay na ba? May napatay ba siya sa loob ng 2 linggo? Hindi naman yun ang pakay niya. Sa pagtanggap niya ng pwesto, di ba? Sinabi naman niya. Gusto niya nga maiwasan yung pagpatay. Wala naman siya sinasabi kung malaki yan, maliit yan. Mga kaibigan, papatayin niya. Wala naman siya sinabing ganun Ba't mo siya hanapan ng napatay? Di ba? Dapat kayo gumawa nun. Dahil matagal na kayo, 3 taon nyo nang ginagawa yan. Wala pa kami nakitang ganyan ngayon, eto ho. Yung sinasabi nilang baka ibigay ni Leni Robredo kung sakasakaling makuha yung listahan. Ano lang naman nila yun Suspecha lang naman nila yun di ba? Ngayon, mali yun. Mga kaibigan na ibibigay. Wala namang, sabi niya, hindi naman ganun ang gagawin Siyempre, alam niya, doon siya magbabase. Sino ba tinatarget natin dito? Yun nga naman ang dahilan doon, di ba? Paano kang kikilos kung wala kang listahan? Hindi mo alam sino yung hawak nilang high value target na dapat na hulihin. Di ba? I-operate. Wala Mga kaibigan Anong dahilan at hindi nila binigay yun? Ngayon, ang matakot kayo, nakausap na ni Leni. Yung mga FBI, DEA, ano pa, UN. Iyan silang merong meron listahan ng sindikato sa international. Involved sa international syndicate. Mas malaki yun. At kung sino mga kakutsaba niyan, doon kayo matakot.
Kasi baliktad yung ano nyo eh. Hindi siya ang mapanggagalingan ng impormasyon. Kaya siya nakipag-ugnayan doon para malaman, para maitugma niya, kung nakakuha siya siguro ng detalye sa high value targets dito, maitutugma niya yun doon sa mga counterpart nito sa international community. O, sino ba may pinakamalawak na intelligence dyan, information? E di siyempre yung FBI, DEA ng Amerika. Ito pa pala reklamo sa SEAG, laban dyan kay Cayetano. Itong isang coach ng gymnastic, mga kaibigan, galit na galit dito sa mga kapalpakan nitong si Cayetano. For all the billions, it is plus, dito raw sa 30th Asian Games, organizer led by Speaker Alan Peter Cayetano, hindi man lang nito mai-provide yung mga basic, mga simple na gagamitin dito sa competition. Alam ba ninyo magkano, di ba may kakanta dyan sa opening yata yan ng Asian Games? Isa dyan sa, ilan sa mga magpe-perform dyan, yung Black Eyed Peas, yung si Pineda, di ba? Mga kaibigan, babayaran ng 2 million per minute. Isipin mo yan. Bawat minuto, 2 million. Magpe-perform lang dyan. Pagkatapos, ang pinali si Lea Salonga yata ito tsaka si Ryan Cayabyab. Ang ibabayad sa kanila, tig 1 milyon. At 10 araw na lang SEA Games na. Ano ginagawa ko? Nagbibilang ng upuan at mesa sa office ng mami ko para mahiram para sa mga hurado sa kompetisyon. Judge pala ito. Mag-judge ito sa competition, sa gymnastic competition. Etong si Juan. Ang pangalan ni Lindsay Arellano ko. Yan, mga kaibigan. Magsisilbi siyang pero wala silang upuan na magagamit. Kaya, para sa mga sa kompetisyon, siya ang kumuha ng sarili nila ngayon. May budget kayo na 50 million sa kaldero nyo, pero wala kaming mesa. Kadiri kayo. Yan. Sipin ninyo, ang laki ng ibabayad sa entertainer. Mga kaibigan. Pero upuan, wala. Ayon sa kanya, lahat daw ng sports, walang upuan. Hindi lang para sa gymnastics. Speaker Alan Peter Cayetano formed Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee which usurped control of the spending. Ayun. Foundation ito, pinakialaman Yung pong paggastos daw para mapanghimasukan, yung paggastos, yung pera, ang punteriya. And deployment for the country's hosting of SEA Games, Olympics Committee, and Philippine Sports Commission na dapat sila ang in charge. Yun, mga kaibigan. Si Cayetano gumastos ng 1.5 billion sa SEA Games without any public bidding. Huwag ka na umasa. Kasi nga, ginamit nila foundation Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. Sa bandang uli, malalaman ninyo, ganyan ang lalabas dyan.
including the 55 million for the Gintong Caldero in New Clark City managed by his henchman Bases Conversion Development Authority Vince Dison. Ay tinawag na istupido nitong si Arellano ko, itong mga opisyal na ito na namahala po dito sa pagsandok ng pondo. Ano po mga kaibigan? Medyo mauubusan tayo ng oras sa dami ng problema nitong pisgok-ugok na ito, mga kaibigan. Samantalang nung ilang ba, October, last month, sa pinagyabang nitong mga ito, di ba? The Philippines is ready to host the 30th edition of the Southeast Asian Games. Yan ang deklarasyon ng PISGOC noong pong October. Ayan, mga kaibigan. Ang tanong pang isa, kay Cayetano, ba't ka nandyan? Yun ang itanong nyo. House Speaker ka ba't ka nakialam dyan? Diba? Kung hindi pondo ang habol mo, bakit nagkakahalaga ng 6,500 ang jacket dyan na gagamitin? At yung pantalon, nagkakahalaga ng 7,400. Magkano na yun, mga kaibigan? 14,000 na. Isang set, 14,000. Hindi pa kasali yung sombrero na mahigit 1,000. May t-shirt na 2,000 mahigit. Mga kaibigan, lintik katakot-takot na overpricing ang ginawa rito. Ayan, ang dami pang ang daming pautot nitong si Cayetano no? Ang daming palusot na hindi naman po o wala namang kaugnayan doon po sa kinu-question na maling paggamit ng pondo at pagwaldas ng pondo, mga kaibigan. Kasama na po ngayon itong malaking kahihiyan. Okay, mga kaibigan, magbabasa-basa tayo siyempre muna ng mga ng mga pagbati-bati, dahil baka maubusan tayo ng oras. Mga kaibigan, sandali, pupuntahan ko lang yung ating ano ito? Yan, sandali lang ho, mga kaibigan. Bubuksan natin. Ayan, para makita ko yung mga reaksyon. Ano po? Natatawa ako sa kababasa ng reaksyon kanina pa. Mga kaibigan sa Facebook. Ang galit ng tao, mababasa ho ninyo sa mga reaksyon sa social media, especially dyan sa Facebook. Binabati natin yung ating mga katropa, si Jundi Valencia, hindi pa nakikita mga nyo, pero unahin ko na kayong batiin. Si Arlene Tañedo Barrias, na katropa natin sa Amsterdam, sa the Netherlands. Kanyang husband na si Ramon. Binabati po natin si Ka-Enyang Mina at si Ka-Ani Flormata Saludes. Siyempre si Rosemary Victoria, nakasama natin dati sa jamming, si Yula Sotelo, isang mahusay na musician, si Carmela Torres Balcos, si Susana de los Santos, si Raul Villanada, si Rosita DC, sino ba? Si Buenos Dias Joel Diaz, ng Italy, si Carolina Luge, ng Italy rin po, mga kaibigan. Mamaya, yung iba, pag naalala natin, si June Perin, binabati natin, si Bolet Ocampo ni Pomoseno,
Braille, may tatanggalin kang pangalan, ano dyan, ibablock ka dyan, no, na isa, na ba't kayo sumasali rito? Nag-aanyaya ng makinig daw doon sa ibang istasyon. Huwag ka dito kumampanya, gago. Doon ka mangampanya. Ayan, no, tanggalin mo yung pangalan niyang animal na yan. Ha? Ano ba pangalan nitong hinduropot na ito, mga kaibigan? Oh, block mo na yan. Hindi tayo pwedeng gamitin. Gusto niyo magparami ng listener gagamitin niyo yung programa ko. Gago ka ba? Ha? Kamukha ka nung kinakampanya mo, baka pare-pareho kayo siraulo nun. Ha? Guro, kikinig din dito yon, ha? Kaya sabi, uy, masok ka ron, ha? Magpanggap ka. Yun. Yung pala, lagad siya ni Soriano. ang dalas niyan Yung nagpapalusot, ganyan. Oh, hanapin mo yung, ano ba pangalan ng hayop na yun? Kanina rito. Nakita ko Oh, nakikipag-anuhan pa rito, nakikipag-palitan pa ng kwan dito Nandyan Hanapin mo yung pangalan. Braille. Ano alam nun? Pakiano nyo nga, i-type nyo at nang mapa-block natin. Ayan, Andy Tejones, pangalan. Pag tinignan mo yan, tignan mo kung tunay ang account niyan. Kumampi raw ako kay Lugaw. Gago. Hindi ako kumakampi. Sino yung Lugaw? Nutukoy mo si Leni Robredo. Gago. Kumakampi ko sa tama, at hindi sa mga bugok na kamukha mong hayop ka. Di ba? Yun, yung Andy Tejones na yun. Hanapin mo yun. Ba't ka pumapasok dito? Para ikampanya mo yung ibang programa, gago. Malapit na lumabas yun kung sino yung mga kinatatakutan talaga, Huwag ka mag-alala. Ngayon, ito magbasa-basa tayo rito. Si Bolet Ocampo Nepomuceno, ayan, binabati natin nanonood po. Si Romel Soriano Edangal. Good evening from Doha, Qatar. Ayun, kumusta po kayo dyan sa Doha, Qatar? Si Bakya Onsa, gusto ko nang maniwala na may kinalaman ng administrasyon. Sabi ni, ni Joma. Si Joma naman ito lang ang problema natin, Alam nyo kasi, malibang kay BP Robredo, kasi nung eleksyon, nung presidential election, Duterte Robredo ko Tatapatin ko kayo. Duterte Robredo ang kinampanya ko sa radyo. Ngayon, kasi may mga tama sa akin lahat yung na yan Para sa akin yung mga ibang kandidato, may tama Ngayon, mag-ingat si Presidente Duterte, wag kay Leni. Alam niyo kung kanino? Sa liderato ng House at saka ng Senado. Alam niyo kung bakit? Sa rule of succession Kasi di ba sinasabi ni Panelo may sakit si Presidente? Di Kwan. Kaya siguro nila pinipilit na itulak na magalit ng magalit para mapadali. Di ba? At may pinaplano yan kasi kung rule of succession, susunod si Leni. Kung halimbawa, any eventuality, wag naman sana na may mangyari sa presidente. Sino papalit? Di ba si Leni? Kaya ayaw nila yun. Di ba? Ang gusto nila, mawala si Leni para merong isa sa kanila ang pumalit. Tito Soto o kaya si Cayetano. Yan ang rule of succession mga kaibigan Yun ang pinaghahandaan nila. Hindi yung yung talagang sumusuporta kay Presidente Duterte. Hindi yun. Tandaan niyo yung sinasabi natin. Bakit ka mababahala kay Leni? Hindi na. Gusto niya nga makatulong di ba? Gusto niya nga magkaayos kayo may ayaw, di sino may problema? Di kayo magkakaproblema kayo. Sinabi na natin yan
Ang gusto natin magkasundo eh. Hindi ho ba, mga kaibigan? Oh. Si Philip Glenn Araw, na matagal nang sumusubaybay sa atin, binabati po natin dyan sa Quezon City. Si Salvador Rega, Rega Salvador ng Bulacan. Joselito Camacho nanonood from Pleasanton, California. Alam nyo, lahat ng, hindi na ako magsasalita. Kasi yung mga epekto at saka yung reaksyon sa pagkakatanggal kay Leni Robredo at saka dito sa ASEAN, ang binasa ko lang dito mga balita. Ngayon, ang reaksyon gusto nyo makita, tignan ninyo social media. Mga kaibigan, walang natutuwa. Ultimong dating mga sabi ko nga, sira lang ulo ng matutuwa dyan, di ba? Mga kaibigan. Si Carolina Luge, nabanggit na natin, si Joshua, Hernandez ng Canada at USA daw. Nanonood sa atin si Pedro Penduco. At meron tayong mga natanggap na liham eh. Bukas babasahin ko yon. Alam nyo, may matagal na kaming kakilala na nasa Japan na rin siya ngayon, matagal na. More than 40 years na rin. At siya ngayon 81 years old na. Ay na-discover niya lang ako ulit dito sa social media, di ba? Nakikinig daw siya sa YouTube, nanonood siya sa atin. Alam nyo, YouTube natin malapit na mag 10 million. Ilang araw na lang, 10 million na yan. Si Silvio Lugarte ay nanonood din po. Si Bing Enriquez, meron pa palang isa, hindi lang yung isa kanina, meron pang isa. Ano pangalan nito? Marcianiano. Mga ano ito, mga alagad ni Soriano kasi nung isang araw, naging column ko sa dyaryo. Yung pong ambassador, ambassador Goodwill. Binigyan ng titulo. Si Dinky Do, di ba? Pusakal na ADD yun mga kaibigan. Awardee yun ni Soriano na ulirang pamilya. Ulirang pamilya. Tinatanong natin, kasi tinatanong natin yung kaso ni Kogi Domingo kung ano na nangyari, di ba? Yun din yung anak nun, nahuli nung nakaraang taon. Sandamakmak na marijuana at inaming nagbebenta siya ng marijuana. Tinanong natin kung ano na balita. Yan, naglabasan na naman sila, di ba? Ganyan yan Pag kami nabanggit mo yung kahayupan nila, dyan sa ADD, yun. Naglalabasan niya mga ano na yan. Nagkukunyari yan, kunyari, doon sila sa ibang istasyon, o kunyari, Makiki Duterte, kunyari, kung ano yung topic mo, sisingitan nila yon para hindi mahalata na dating daan sila. Yan yung style niya mga yan, bulok Si Danilo Raimundo, nanonood po sa atin, si Rudy Santos ng California, dati pong miyembro ng Horoscope Band. Ang ating katropang si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, ay nanonood po sa atin. Si Mirna Guillermo ay binabati natin at bumabati siya sa mga Pilipinong kababayan natin sa USA ng Happy Thanksgiving sa darating na November 28. Si Marie Orosa, sapul ang mga comments nyo kay Alan. Agree po kami sa mga sinabi nyo tungkol kay BP. Watching from Quezon City.
Oh, wala namang masamang ginawa si Lenny. Ang masama, magalit ka nang walang dahilan. Di ba may sira ulo mo pag nagagalit ka nang walang dahilan sa tao? Ano tawag mo ron? Hate yun. Ha? Hate campaign yung ginagawa na gano'n eh. Wala akong nakikita. Sige. Ang pangalan nito, Martiniano Santiago. Yan, nagpapanggap yan eh. Oh. Huwag kayong makinig dito. Di ba nakikiusap ako sa inyo? Kung hindi kaya ng utak ninyong tanggapin ang tama, hindi kayo marunong tumanggap ng opinion ng iba, abay, magsama-sama kayo sa isang halimbawa, may istasyon ng gobyerno, doon kayo mag-opinion. Ba't di kayo makapasok din doon? Wala di ba? Yung iba nga tumatawag pa di ba? Doon kayo tumawag sa malaking istasyon. Subukan ninyo kung papasukin kayo. Si Noel Campos ng Pittsburgh, California. Nanonood. Si Edgardo Lim, ay nanonood din po from New York. Sino ba ito? Si Marites Daag. Mga kaibigan. Si Ramon Palyera. Ayan, Ay, naku, maubusan tayo ng oras. Si Aurora Lim ng New Jersey. Ay, hindi ka welcome ang opinion mo rito. Martiniano Santiago. Hindi kami nag-e-entertain dito ng mga siraulo. Doon ka sa pinaniniwalaan mo, doon ka na lang makinig. Kasi mahirap makipagtalo sa'yo dahil sayang. Di ba? Sayang. Alam nyo nga kung may mabibiling, kung utak ngayon, nabibili lang. Nabibili utak ngayon. Ang daming mahal na utak ngayon. Ang presyo. Katulad ng utak ni Lito Lapid, mahal. Dahil mga slightly used. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi panagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Bayan mo, sumabit man yaong wakas dito sa Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Binabati po natin si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado diyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Nagmamahal sa'yo. Sa mga nanonood sa ating pong live streaming, maraming salamat. Siyempre sa mga sumubaybay sa atin sa Sky Cable Channel 224, sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus. Siyempre sa mga nakinig dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido, sa pangalan ni Braille. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga. Alan Peter Caldero Cayetano.